na gustong, kapatid, na gawing alipin ang bayan ng Diyos. Na walang iba kundi ang Judah. That I will break the Syrian in my land. You see, in my land, sa aking lupain. Tama? Ito, kapatid, ang piniling bayan ng Panginoon Diyos na walang iba, alam natin, ang Israel. Tama? My land. And upon my mountains, tread him underfoot. Kapatid, ay ano bang ibig sabihin sa Tagalog yun? Ay yuyurakan or ano po, ay underfoot. Tama? Then shall his yoke depart from off them, and his burden depart off their shoulders. Sabihin, kapatid, yung pong burden, yung yoke, yung hirap, yung bigat, yung oppression na, kapatid, na ginawa ng Assyrian sa bayan ng Diyos, kapatid, ay ipagtatanggol sila ng Panginoon. Gagawin silang malaya ng Panginoon. Mangyayari kung ano yung plano ng Panginoon. Verse 26, this is the purpose. This is the purpose that is purpose upon, tingnan niyo po kapatid, the whole earth. Kita niyo yun? The whole earth. Di ba meron tayong kapatid, world empire? Di ba kapatid, meron tayong tinatawag po na malaking gera sa mundo, yung World War I, World War II, at ngayon ay merong banta ng World War III. Ano po, hindi pa natuto. Ito pong Russia, itong dati Soviet Union, nagkawatak-watak. Nung ito po'y bumagsak, nagkahati-hati, ngayon ay Russia na lang siya. Ngayon ay gustong gerahin, at sakupin ulit yung pong mga bansang yun. Nagkaroon ng sarili nilang gobyerno sa pagiging demonyong espiritu nitong si Putin. Tama? At handa siya, kapatid, pumuksa, handang pumatay kahit po, kapatid, yung mga inosenteng mga tao. Na ang buong mundo, kapatid, ay nagsasabing, no to war. Pero wala siyang wala siyang pakiramdam. Gusto kong isipin ang espiritu ni Satanas ay nasa kanya. Kapatid, hindi ito bago, kumbaga. Kung pag-aralan niyo, kapatid, yung history patungkol sa mga naging leader, meron tayong tinatawag na mga dictators, mga yung gobyernong authoritarianism, yung communism. Ano po, kung yung kapatid, pag-aralan ng mga leader na to na mukhang ang kaisipan nila ay walang iba kundi si Satanas na pumuksa. Ano po? Sila Karl Marx, sino pa? Sila Lenin, sila Stalin, sinasabi ko rito yung sa Russia, Soviet Union, mga leader ng Soviet Union, leader ng Germany, Adolf Hitler, sa Uganda si Idi Amin, sa Cuba ay si Castro, sa China si Mao Zedong ba yun? Kaya merong Maoism sa Vietnam, sa Laos, sa North Korea. Pag-aralan niyo yung history ng communism. Mga leader po, na talagang handang pumuksa. Diba?
Lalo na kung ating pag-aralan yung, kapatid, yung pong matagal ng gera dyan sa Middle East. Yan. Handa silang pumuksa. Ang kanilang religion is a religion of hate. Yan. Religion of hate. Itong Islam, itong mga extremist na tinatawag. Yan, sipin yung kahit mamatay sila, pasabugin nila ang kanilang sarili sa lugar ng maraming mga tao. Sipin nyo yun. Ganyan sila. Ilang mga Hudyo yung na pinatay ni itong si Adolf Hitler. Yung Nazi Germany na tinatawag. Ilang million yun? 6 million. 6 million Jews. Ano po, yung the Holocaust na tinatawag. The genocide. Gustong kapatid, iligpit yung mga ibang lahi. Patayin ang ibang lahi. Yun. Racist po ito mga to, racist. Kapag hindi ka nila kalahi, kapatid, papatayin ka nila. So dito, kapatid, ang nire-represent po ng mga to ay walang iba kundi yung Assyrian. I will break them, sabi ng Panginoon. Alright? Nabanggit ko po yung mga bagay na yan. So, whole, kapatid, world, the whole earth. And this is the hand that is stretched out upon, tingnan niyo po ito, ang kamay ng Panginoon, kapatid, ay nakaunat sa lahat ng bansa. All nations, whole world, and all nations. Kasama po ba doon ang Pilipinas? Opo. Ang kamay ng Panginoon, kapatid, ay unat. Ang kamay ng Panginoon ay nandun. Tama? For the Lord of hosts hath purpose, and who shall disannul it? Sino ang magtatagumpay laban dito? Disannul. Yan na po. Sino ang magwawalan ng kabuluhan dito? And his hand is stretched out. Pangalawang beses sinabi yun, ang kamay ng Panginoon Diyos ay nakaunat, and who shall turn it back? Sino ang pwedeng magtalikod nitong panukala ng Panginoon Diyos sa buong mundo at sa bawat bansa, all nations? Ano ba? Kita nyo, kapatid, meron tayong Diyos, kapatid, ng kanyang kamay, kapatid, ay unat, kapatid, sa buong mundo, sa buong daigdig, sa lahat ng bansa, sa bawat individual na tao, of course. Tama po? The God of purpose. Pag-aaralan po natin. Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayong umagang ito. Nais ka naming pasalamatan, Panginoon, sapagkat kayo'y aming Diyos. Kayo'y aming personal na Diyos. Nangyari po ito sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Sa pagsusugo niyo po sa Kanya, siya'y naparito, bumaba sa aming pong kalalagayan, sa aming katatayuan upang kami, Panginoon Diyos, mula sa kasalanan, kami, Panginoon Diyos, sa iyong inangat at ginawang matuwid at ginawa niyo po, Panginoon Diyos, na iyong anak. At kami, Panginoon Diyos, sa iyong tao, Panginoon Diyos, kami po yung tinatawag na iglesia, kalipunan ng mga
tinawag mula sa sanglibutan na yung niligtas, Panginoon, at sa amin ay meron kang plano. Hindi lamang, Panginoon Diyos, sa ilang mga grupo, kundi maging sa buong mundo at sa bawat bansa. Panginoon Diyos, ang lahat ng ito ay, Panginoon, ay matitrace namin sapagkat ay kayo isang sovereign God. At meron kang sovereign will. Meron kang panukala, Panginoon Diyos, at ang panukalang ito mangyayari at mangyayari. Salamat, O Panginoon Diyos, sapagkat ngayong umagang ito, ang nangyayari ngayon, Panginoon Diyos, ay hindi lihim sa inyo, kundi kayo'y merong pong nalalaman at merong kaugnayan. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na magkaroon kami, Panginoon, ng pananampalataya sa iyo mula sa pag-aaral naming pag-aaralan ngayon. Gamitin niyo pong yung lingkod. Mangusap po kayo sa amin. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. You may all be seated. Marahil ay nagtatanong po tayo patungkol sa mga nangyayari sa ating pong digdig, sa ating mundo, sa ating panahon. Di ba? Itong pandemic na to, marahil tinatanong natin, bakit napakatagal nitong pandemic na to? Bakit hanggang ngayon ay naririto pa? At nagtatanong tayo ay, bakit kinakailangan mangyari? Tama. Bakit pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng pandemic? At itong pandemic na to, abalid, maniwala kayo, hindi. Apektado po ang lahat. Sino hindi na apektado dito? Apektado, kabalid, ang pamilya, ang ating lipunan, ang ating government, ang ating negosyo, ang ating trabaho. Ikaw na isang individual, ang pag-aaral, tama? Ang church, ang ministry, apektado, ang ating pong finances, ang economy ng mundo, ang economy, kapatid, ng bansa, ang presyo'y tumataas, hindi lumalaki ang kinikita, ang sweldo'y hanggang ngayon ganun pa rin, pero pataas ng pataas ang presyo, tama? At apektado po yung masigit na apektado dito yung mahihirap na kapag sila'y nagkasakit, ay wala silang pantustos para sa ganon ay magamot. Kung hihingi ng tulong sa gobyerno ay napakalimitado. Ang nakakaawa dito yung mga bansang mahihirap, yung third world country gaya ng Pilipinas, yung mga mayamang bansa ay mukhang lalo po silang yumayaman. Yung mga individual na mga mayayaman ay lalong yumayaman, yung individual na mahirap ay lalong naghihirap. Isipin niyo yung negosyong kagaya po ni Bill Gates, kagaya po may-ari ng Amazon, yung may-ari ng Facebook, na mga yan, ay lalong naging super rich. Ano ba? Yung Lazada, tingnan nyo. Yung pong Shopee. Yung online businesses na yan. Samantalang, yung ibang mga negosyo ay nagsaran, nagbagsakan. Kaya't hirap sila kasi kabalid sa kabuhayan. Tinatanong natin, maybe we wonder, why God did this, why God did that, why God allowed this, allowed that. Di ba? Subalit, sa ating pong nabasa sa banal na kasulatan, listen, sinasabi po ni Isaiah, kapatid, sa atin ngayong umaga, na merong tayong Diyos
Diyos, kapatid, na itinuturo sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya, that God is a God of purpose. And that His purposes are behind all that He does. Pinahintulutan pong lahat ng ito na nangyayari sa buhay ng tao, ano po, sapagkat merong Diyos po na may panukala, merong layunin, meron siyang tinatawag nating kapatid na bright design. Meron siyang yung kapatid, His sovereign will. Alright? Hindi lang itong pandemic, pagkat ito hindi pa nga nawawala, mukhang merong banta ng gera. Ayan. Di ba kayo nagtataka na itong mga inosente, bakit kailangan silang madama? Di ba? Kung ang gulo ay sa dalawang leader, sa dalawang gobyerno ng Russia at ng Ukraine, at sa gera, sabi nila ay si Putin, na kanilang presidente, ang kanilang bobombahin, gigibahin ay yung mga government establishment, pero yung mga gaya ng mga malalaking building kung saan ay nakatira yung mga tao, yung mga condominiums, halimbawa man, abay pati yung mga yun ay pinasabog. At ang daming mga namatay, mga inosenteng tao, pamilya, mga magulang, mga kabataan, mga batang maliliit. Apektado po silang lahat sa bansang yun. Apektado tayong lahat. Wala tayo, kapatid, hindi tayo kasama sa gera, pero apektado tayo sa gerang ito. Bukas, ang presyo ng biling, kapatid, na gasolina, alam niyo ba kung magkano po ang itataas bukas? 5 piso. At tataas pa pagkatapos nito. Patikim lang kapag hindi pa po, kapatid, natigil po yan. Hindi po, kapatid, maganda yung nangyayari ngayon. Nakaka-alarma. Sasabihin natin, bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Paano na kami ngayon? Kung meron kayong kamag-anak nagtatrabaho sa ibang bansa na malapit doon, kung hindi man mismo sa Russia o sa Ukraine, sa mga bansang kagaya ng Europa, maaaring sila ang unang ay apektado dito. Yung mga bansang malapit po sa Russia, sa Ukraine. Well, kami ng misis ko'y nag-alala sa aming anak sapagkat siya po'y nasa Europa. Pero sabi ni Jai, Dad, huwag kayong mag-alala sa amin sapagkat okay lang kami dito at malayo kami sa gera. Sandali, nagbanta na po si Putin, si Vladimir Putin, na magpapatikim po siya kabalad ng yung gagamit na siya ng chemical. Pero nakaumang na po yun, nakahanda na yun, anytime. Kapag kabalad ay halimbawa man na agrabyado sila talaga, sabagat marami na rin namatay kabalad sa mga Russians, mga airplane nila kabalad na pamuksa ay palaban din na ang Ukraine. Tama? Mga tangki nila, ay pinasabog lahat ng Ukraine. Pero meron pala silang reserbang mas malalakas at malalaki. Hindi pa po tumitigil itong gerang ito. Pero hindi ito bago sa atin, tama? Hindi bago. Merong World War I, merong World War II, maraming namatay dyan. Tama? Pero itong World War III, hindi biro. Hindi biro. Katapusan na po, kapatid, ng mundo ito. Alam niyo ba yan? Kung ito'y sumiklab. Third World War III? World War III? Mamamatay tayo.
Ewan ko kung anong gagawin ng China sa atin. Sabagat ang China, isa sa mga superpowers na bansa. You know, sipin nyo, meron siyang 2 million na, na soldiers, na, fully trained. Wow! Then meron siyang 500,000 kapatid na reserve. Di ba? Itong si ng North Korea, ang pangalan to. Ano rito? Demonyo rin ito eh. Mamamatay tao din yan eh. Yan yung mga dictator. Yun ang mga authoritarian. Ano po? Ito yung kapatid, ang kanilang ideology ay yung kagaya ng communism, socialism, ano po, Marxism, Leninism. O di ba, pinangalanan sila, Maoism, ayan ganyan. Stalinism, ayan ganyan. Ipinapangalan nila sa kanilang mga loko-lokong leader. Ayan o, Marcosism, sa ating bansa. Meron tayong gano'n? Marcosism. Isang malungkot na karanasan ng bansang Pilipinas. Nagkaroon tayo ng isang dictator. Buti naman ay pinabagsak siya sa isang mapayapang pamamaraan ng mga taong ayaw na namin sa dictatorship. Ano po? Ilang bilang ang mga pinatay, ilang bilang ang mga tinorture, ano po? Ilang bilang po, ang mga na-injured, kung gaano karami po, ang mga perang kanilang ninakaw, at tinatawag nating ill-gotten wealth, na kalahati ay nagtagumpay ang gobyerno para mabawi at marami pa silang babawin, aalamin kung nasaan pa yung mga yon. Ano po? Ito yung nangyayari sa mundo natin. Ano po? Pero tayo mga Kristiyano, kapatid, meron tayong kapatid, Diyos. Diyos, kapatid, who is in control. God who is sovereign. Dinala ko po ang mensaheng ito, kapatid, para malaman natin. Ayon sa ating pong text na sinasabi po nitong si Prophet Isaiah, na ang ating Diyos sa lahat, kapatid, ng mga happenings of life, sa lahat ng events of life, kumbaga, kapatid, kung ating i-describe itong buong mundong ito, itong takbo nito, pinapatakbo maral, kapatid, ng mga makapangyarihan. Tama? Pero merong mas makapangyarihan na pwedeng mag-overrule. Tama po? Walang iba kundi, kapatid, ang Panginoong Diyos. Naray po? Na, ilarawan natin na siya'y nakahawak sa manibela. Nakaupo sa driver's seat. At siya, kapatid, yung pong nag-determine, ano po, kung anong direction ang magiging kahinatnan ng ating buhay. Nabanggit dito, kapatid, yung kanyang kamay ay unat 2 beses. Tama po? His hand, kapatid, is stretched out. His hand
is on the steering wheel, kumbaga kapatid, halin tulad natin sa isang sasakyan. And the road, yung pong kapatid, kalsada, tumutukoy kapatid, sa takbo ng buhay natin. The road of life, the ways of life. Kapatid, kung ano pong kainat nito, kapatid, ay nasa mga kamay ng Panginoon. Nasa kanyang sovereign will. Nasa kanyang determination. Nasa kanyang, kapatid, pamimili. Nasa kanyang kagustuhan. Nasa kanyang layunin. Nasa kanyang panukala na kanyang pinanukala ng una pa man. Alright? Yan ang sinasabi dito sa Isaiah. Napakaganda. Alam nyo, nung aking pong basahin, sa aking pag-aaral, ang sabi ko, buti na lang ako isang mananampalataya. Buti na lang ang Diyos na to'y aking Diyos. At ako'y kanyang anak. Salamat sa banal na kasulatan. Salamat, kapatid. Hindi tayo nabubuhay sa buhay na ito, kapatid, para hindi malaman kung ano nga ba ang kainatnan ng lahat ng ito. Hindi tayo kakapa-kapa, hindi nakapiring ang ating mata. Tama? Sapagkat, kapatid, ang banal na kasulatan ay binigyan niya tayo ng hint. Binigyan, kapatid, glimpse. Hindi man detalyado ang lahat. Pero kapatid, alam natin ng Panginoong Diyos ay meron siyang kinalaman sa lahat ng pangyayari ng buhay, sa lahat ng event ng buhay. Mula pa sa simula, kapatid, ay alam na rin po kung anong kainatnan ng lahat. Di ba? Gusto kong sabihin unang-una, kapatid, sa verse 26, that God, kapatid, is connected to the happenings of life. Tingnan niyo sa verse 26. This is the purpose that is purpose upon the whole earth. This is the hand that is stretched out upon all nation. Ano sinasabi po ni Isaiah? Yung daw pong panukala ng Panginoon, yung layunin ng Panginoon ay konektado. Saan konektado? Kanino konektado? Anong connection? Kanino connection? Ang Diyos ay may connection siya, kapatid, sa lahat ng nangyayari sa buong mundo. Wow! So may kinalaman ng Panginoon sa pandemic. Tama? Inalaw niya, kapatid, na dumating tayo sa ganitong pangmalakihan, pang mundo na pagkakasakit. Alam natin na marami nang namatay. Tama? Pero ang Diyos, kapatid, ay meron siyang kinalaman dito. Inalaw niyang lahat ng ito sapagat meron siyang layunin. Tama? Meron siyang, kapatid, layunin. Isaiah is telling us that God's purposes are connected to the whole earth. Not only to the whole earth, but also upon all nations. Opo, he's telling us, Isaiah, that God is not connected in what happens in life, but is connected to everything that goes on upon the earth and among all nations.
Ang Panginoon Diyos, kapatid, ang lumikha nitong mundong ito. Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng mga inhabitant ng mundong ito. God is our maker. God is our creator. Binanggit din po ni Isaiah yon, patungkol sa pagiging manlilikha ng Panginoon Diyos. Isaiah chapter 17, verse 7, ang sabi niya, and that day shall a man look to his what? Maker. Alam niyo, ang tao na nilikha na galing po sa isang manlilikha, walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Ngayon, marahil ay hindi siya naniniwala sa Diyos, ayaw niya sa Diyos, malayo siya sa Diyos, namumuhay siyang para bang walang Diyos. Titingin siya sa ayaw at gusto niya isang araw. Kahit itong mga atheists na to, alam ba? They shall look to their master, sabi po ni Isaiah. That day, may araw, yung araw na yun, shall a man look to his maker. Tingnan niyo po si Isaiah, kinikilala niya, kapatid, na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Merong Diyos, kapatid, na manlilikha. Merong Diyos na lumikha sa atin. Ano po? Kaya tayo, kapatid, nabubuhay. Kinikilala ni Isaiah, kapatid, his existence. Our existence, the existence of man is God's doing. It's God's idea. Ano po? Naintindihan niyo ba yan? Hindi tayo basta sumulpot. Pero tingnan niyo, kung ang Panginoon Diyos, kapatid, may idea patungkol sa kanyang nilikha, at ang pinakamahalagang nilikha niya, walang iba kundi ang tao. Ikaw, ako. Anong layunin? What is his ultimate, kapatid, will? Why God made man? Alin pang ibang nilikha ng Panginoon Diyos? Lower than man. Animals. Tama ba? Pero ang kaibahan, mga hayop, hindi sila pwedeng, kapatid, mamili sa sarili at sambahin nilang Panginoon Diyos. Tama? Ang makasasamba lang sa Panginoon Diyos, napupuri sa Kanya, sasamba sa Kanya, walang iba kundi ang tao na Kanyang nilikha. So yun ang Kanyang ultimate goal, ultimate plan. Ano po? That He created us for His pleasure, own pleasure. But at yun po'y dapat mangyari. At yung kapatid, hindi mangyayari sa kanilang buhay yon, kaya't mapapahamak sila. Tama? Mapapahamak sila. So, ang ibig kong sabihin, kapatid, dito, kaya nabanggit ko yung that God is our maker or creator, hindi pwedeng, kapatid, hiwalay ng manglilikhang Diyos ang kanyang sarili sa kanyang nilikha na tao. Tama po? Para mangyari kung ano yung kanyang plano. Hindi siya, kapatid, pagkatapos noon ay umupo sa kanyang trono at nawalan na po siya ng kaugnayan, ng interest, nawalan na siya, kapatid, ng pakialam
Hindi niya sinabing, alright, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi po, ganon. Hindi niya sinabing, kapatid, iwan ko na kayo, kapatid, what you want, do, the best you can. Pero maliwanag po dito, kapatid, that God is connected to everything that happens in life. Is connected to the experiences of life. Merong pong, kapatid, pakialamang Panginoon. May kinalaman ng Panginoon. Mayroong pong layunin ang Panginoon. Kahit sa isang individual, hindi lang sa buong mundo, hindi lang sa bawat bansa at sa lahat ng bansa, sa bawat individual po na tao. Isang halimbawa po, tingnan nyo, si Joseph. Yan halimbawa sa ating kapatid, si Joseph. Diba? Anong nangyari kay Joseph? Joseph was a dreamer. Mataas ang kanyang pangarap. Ewan ko sa mga kabataan natin ngayon kung anong pangarap meron sila. Anong pangarap nyo? Mag-ML lang? Maglaro lang sa inyong mga gadgets? Napakababaw na pangarap yan. Alam nyo, kayo nag-ML ngayon, sisirain ng utak ninyo ng ML na yan. Pag hindi kayo tumigil. Kung hindi nyo kayang i-regulate ang sarili nyo sa ML, sa mga laro, kung minsan ay pwede tayong maglaro kung nababagot kayo, naiinip kayo, gusto nyong mag-relax. Pero kung yun ang buhay nyo, patay kayong bata kayo. Alright? Buti na lang, nung ako'y kabataan kagaya nyo, walang mga larong niyang ganyan. Wala pa. Siguro, isa rin ako sa biktima niyan. Yan. Tama? Anyway, si Joseph. Yan. Alam natin kung anong nangyari. Alam natin kung ano yung kwento sa kanya. Yan. Mismong kapatid niya, kinainggitan siya. Sila yung pong nagpasimuno kung bakit yung kapatid nila ay napahiwalay sa kanila at sa tatay nila. Tama? Pinagtangkahan siyang patayin. Kinainggitan kasi. Tapos ay ibinenta na lang. Bilang isang slave. Hanggang makarating po siya sa Egypt. Sipin nyo yun? Pero, tingnan nyo po, dito makikita natin na ang panukala o ang layunin ng Panginoon Diyos sa isang individual. At bilang halimbawa, makikita natin kay Joseph. May kaalaman bang Panginoon Diyos sa pangyayari sa buhay ni Joseph? Balad, meron siyang karanasang malungkot no? Pero pagkatapos nun, tingnan niyo po. Ano nangyari kay Joseph? Pangalawa siya sa pinakamakapangyarihan sa mundo. Iniligtas niya mismo, siya yung ginamit ng Panginoon Diyos para iligtas niya mismo ang kanyang bayan sa kagutuman. Wow! Diba? Pero merong sinabi ang Bible patungkol sa kanya. Doon po, kapatid, sa ano bang sabi po doon? Sabi, but as for me,
ye thought evil against me, but God meant it unto good. Yun eh. Meant it unto good to bring to pass. Yung layunin ng Panginoong kapatid ay mabuti pa rin. Malungkot, hindi maganda, mahirap, na para bagang pinabayaan siya, para bagang pwedeng isipin ni Joseph, there is no God. God is absent. Where is God? Maaaring sabihin niya, tama, sa buhay kong ito, sa pangyayari, sa buhay kong ito. Wala, hindi niya sinabi yun. Ayan. Pero sabi ng Bible, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Kita niyo po, sinasabi po sa atin dito ni Joseph Abaded, ay kanyang ipinapahayag, Abaded, ng Panginoon Diyos ay konektado siya, sa lahat na nangyayari sa kanyang buhay. Kahit na para bagang ang Panginoon ay malayo siya sa Kanya, pero ang Diyos, ay laging naroroon. Naroroon siya sa problemang yun. Naroroon siya, kapatid, sa malungkot na karanasang yun. Kapatid, ang Panginoon Diyos ay nasa panahon nitong pandemic na to. Ang Panginoon Diyos ay naroon sa gerang yun. At sa anumang kaganapan, kapatid, ng buhay ng tao. He has not been disconnected to everything that had happened. Kung titignan natin, para bagang nabalid ng Panginoon Diyos is not there. It seems that God is absent. Pero nais ko pong sabihin, later, makikita nyo sa buhay po ni Joseph that God had been there. He had been there all the time in the life of Joseph. He had been there, nung siya'y si Joseph ay nasa kanyang tatay. God had been there when he was with his brothers. Naroroon ang Panginoon Diyos kay Joseph kahit nung siya, pagtagang patayin. Naroon ang Panginoon Diyos nung siya ibenta. Naroon ang Panginoon Diyos nung siya ay makarating sa Egypt. Nandun ang Panginoon Diyos nung siya ituksuin. Nandun kay Joseph, nandun ang Panginoon kay Joseph, nung siya i-frame up at nabilanggo. At sa bilangguan, pinaginitan. Tama? Naroon ang Panginoon Diyos. Pagkatapos nun, siya pala ang kasagutan ng problema ni Pharaoh. Pagkat siya'y nanaginap at hindi, walang sino mang kapatid ang pwedeng makapagbigay ng tamang interpretasyon sa kanyang panaginap. Tama? Then, he was promoted as second man of Pharaoh. Kita niyo? God has been there all the time in the life of Joseph. He is connected. God is connected to the happenings of our life. Kung minsan nagtatanong tayo, Pastor, bakit nangyayari ito sa akin? Hindi natin merong Diyos. May kinalaman sa lahat ng yan. Pinahintulutan niyang lahat ng yan, kapatid. Opo. But listen, secondly, He is in control. He is in control. Because of sovereign will. Alam niyo, hindi natin
Kapatid, kung minsan naintindihan ng Panginoon, di natin naintindihan ang kaisipan ng Panginoon. Ayan po. He's God. Kapatid, tayo tao lamang. Ang kanyang mga daan, kapatid, hindi natin daan. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Yung kanyang panukala, hindi natin panukala. Yung kanyang layunin, kapatid, hindi natin layunin. Iba tayo. Kapatid, tandaan natin, kung anong nasa isip ng Panginoon at nais niyang gawin, mangyayari at mangyayari, walang makakahadlang niyan, wala kapatid, pipigil niyan, wala kapatid na meron mang gustong, kapatid, akala mo sa iyo na yung pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ibabaksak ng Panginoon Diyos at masunod kapatid kung ano yung plano ng Panginoon Diyos. Kung yung papansin nyo sa verse 24, sabi, the Lord of hosts had sworn. Tama po. Kanya pong sinumpa. Sinasabi, surely as I have thought. Tingnan niyo po. So shall it come to pass. As I have purpose, so shall it stand. Sino kapatid ang makakahadlang nito? Nabanggit po sa verse 27. Who shall annul it? Tama po. Who shall turn it back? Wala. Makapangyarihan kapatid ang kamay ng Panginoon. At nandyan ang kamay ng Panginoon Diyos. Ano siya nasabi ni Isaiah rito kapatid para maintindihan natin? Ang lahat ng mga bagay na nangyayaring ito, kapatid, may kaugnayan ng Panginoon, connected ang Panginoon, may kinalaman ng Panginoon Diyos. Kapatid, may layunin ng Panginoon Diyos yan. At kapatid, sa mga layuning pong ito ng Panginoon Diyos, Kanya pong, kapatid, ina-arrange ito. Kanya po, kapatid, in-appoint at Kanyang ina-arrange. Ibig sabihin, ang kanyang kamay ay nandyan, is in control. Is sovereign. Kapatid, tama? Opo. Kaya mababasa natin sa verse 26 yung mga salitang, this is the purpose that is purpose. So kung maintindihan natin, kapatid, God allows, kapatid, everything happens in our life. God allows everything that happens in the whole world and all nations. Tama po? Pero lahat ng ito, kapatid, ay Kanya pong kapatid kinokontrol. Nasa Kanyang renda, nasa Kanyang kapatid kamay, ipinipit po niya kapatid kung saan man niya gustong dalhin. Kung ito man kapatid ay pandemic, kung ito man ay gera, tandaan natin, God is there. Apa? Meron tayong kasabihan, yung kasabihang men's extremities are God's opportunities. Di ba? Kapag ang tao po ay dumating siya sa matinding problema, titingin siya sa Panginoon. Yun ang oportunidad ng Panginoon Diyos para itong taong ito, ba'y makapag-isip-isip siya. Di ba? Kumatok sa bahay mo si Pastor Jing at pinapakilala niya na merong Diyos, pinapakilala na mahal ka ng Diyos, pinapakilala na meron siyang mabuting balita, meron siyang regalo, at ang regalo ay walang bayad kundi si Jesus. Ibinabalitang si Jesus ay namatay at nilibing at nabuhay na muli para sa iyong kaligtasan at ayaw mo. Kinukwento ko nga kayo ito nung prayer meeting. Sabi ko, merong isang taong nagkarga ng gasolina sa isang gasolinahan. Yung nagkakarga ng gasolina, yung boy, gasoline boy, tinanong yung nagkakargang sabi,
Alam mo ba kung mamamatay ka ngayon ay nakakatiyak kang pupunta sa langit? Narinig niya yung tanong na yun. Yan na po. Hindi niya pansin. Pumunta sa isang grocery store, yung cashier, tinanong na naman, narinig na yung tanong, do you know for sure if you died today, you would go to heaven? Pangalawang tanong. Yan na po. Tapos pumunta sa isang repair shop para ipa-repair yung kanyang sasakyan. Yung pong mekaniko sabi, do you know for sure? May I ask you one question? Do you know for sure if you died today, you would go to heaven? Ay, tanong na naman yun. Ano po? Then, isang araw, nagda-drive po siya ng kanyang magarang sasakyan. Merong isang army na dismantle siya, na walan po siya ng posisyon. At sa hirap niya, gusto niyang umuwi sa pamilya niya, ni pera mang pamasay, wala. Pero nakisakay siya, nag-aabang siya ng mga dadang sakyan. Hindi siya, ayaw siyang parahan. Pero eventually, merong nagpara sa kanya. Isang magarang sakyan, hindi niya isipin na ipapara siya, akala ay titignan lang siya, pero pinarahan siya at pinasakay siya. Sabi niya, ay, saan ka patutungo? Sabi niya, ay, sa Chicago. Anyway, sinakay. Nagkataon yung pong army na yun ay Christian. Nagabiling tanungin niya yung nagsakay sa kanya, sapagkat siya ay mayaman, mukhang mayaman, magandang suot, ano po. Nag-aalangan siya, pero malapit na siya na kanyang bababaan. Pero hindi siya nagatubili pagkatapos na tanong siya ng tanong, Sir, can I ask you just one question? If you died today, do you know for sure that you would go to heaven? 4 na beses na niyang narinig yun. Ginawa po ng mamang yun, itinabi niya yung sasakyan niya. Akala, ibababa siya ron nung itanong niya yung tanong na yun. Pero ang totoo niyan, sabi niya, 4 na beses nang itinanong sa akin yan. Ano nga ba talagang pakay niyo sa akin? Itinuro po, yung pong paraan kung paano niya matiyak sa banal na kasulatan. Naligtas yung mamang yun. Alam niyo kung ano nangyari? Pagkatapos, hindi na po niya nabalitaan yung mamang yun na nadala niya sa Panginoon, kundi nung pumunta po siya, sa isang establishment para maganap siya ng trabaho, ang establishment po na yon ay isa siyang car dealer. Yan na po. Pero nakausap po niya ay isang babae, yung pala'y asawa, nung taong nagsakay sa kanya. Nalaman niya na yung nagsakay sa kanya, yung pala yung asawa niya. So hinanap siya, asan po yung asawa niyo? Siya po yung nagsakay sa akin, nagmagandang loob para isakay ako. Pero bago ako bumaba, na malapit na ako sa bahay, bago ako bumaba, meron akong itinanong po sa kanya, at gusto ko rin po itanong sa inyo. Ano yun? Yung pong tanong na, kung kayo po ba'y mamamatay, alam niyo na po bang kayo patutungo sa langit? Umiyak yung pong asawang yun, na babaeng asawang yun, sabi niya, alam mo, I am also a Christian. I have accepted Jesus as my own personal Savior, sabi niya. Ang asawa ko na nagsakay sa'yo, matagal ko siyang ipinapanalangin na sana'y maligtas. Sabi niya ay, itinanong mo rin ba yung tanong na yan? Opo, ang totoo niyan ay tumabi po kami. Tinabi po niya sa kanya at gusto niyang pakinggan po yung kasagutan ng tanong na yun. Alam niyo, siya po ay naligtas. Sabi ng asawang babae, yun ang matagal ko nang
nais at panalangin sa kanya na maligtas. At salamat naligtas siya. Nasaan po siya? Sabi nung mamang yun. Wala na siya. Yung araw na ibinabakan niya, naaksidente siya at namatay. Alright? Tingnan niyo po. Gusto ko pong ipakita sa inyo, kapatid, ang Panginoon Diyos ay meron po siyang kung minsan ay pinahintulutan sa buhay natin. Hindi natin maintindihan. Nagtatanong tayo, why? Ano po? Dahil po sa likuran ng lahat ng ito, ay merong pong layunin ang Panginoon sa atin. Merong siyang layunin sa buhay ng tao. Ano po? After all, kapatid, siyang may idea ng buhay na to. Siya, kapatid, ang lumikha sa atin. Ano po? Bagamat binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng sariling pamimili, hindi natin siya masisisi sa araw. Nilayon kung ikaw ay magkaganito pero ayaw mo. Tama? Pero doon sa mga may gusto, tama, kagaya po nung taong yun na aking ministro. Patungkol sa mundo, patungkol sa kapatid, sa whole world na nabanggit na Isaiah rito, patungkol sa bansa, kapatid, tignan niyo po, may layunin pa rin ang Panginoon Diyos sa lahat ng pangyayari ng buhay ng tao. At kung merong gustong kapatid na kumontra, sumira, humadlang, ang kamay ng Panginoon Diyos, kapatid, ang kanilang ikaharap. Yun po yung, kapatid, kanilang aharapin. Tingnan nyo sa kasaysayan. Tama? Tingnan mo kasaysayan, nagdiyos-diyosin itong mga to. Akala mo sila na yung pinakamakapangyarihan. Pero merong araw na sila ibabagsak ng Panginoon Diyos. Sapagkat under them ay mga tao na mga may kaluluwa din. Tama? Na gusto rin ng Panginoon na abutin. Tama? Now, sa lahat, kapatid, ng layunin ng Panginoon Diyos, listen, He's in control. Tama? Gusto kong makita nyo, kapatid, dito, ano po, yung pong aking panghuling punto dito, na gusto kong dalhin sa ating kapatid, pansinin mabuti, ano po, hindi lamang na ang Diyos ay meron siyang panukala o layunin, kapatid, ang kanyang layunin, kapatid, ay, tandaan natin, ay makabuluhan. At hindi lang makabuluhan, kapatid, ay ito'y para sa ating ikabubuti. For our edification, kapatid, God never does anything without a reason or without a purpose, kapatid. You see, ang objective o ang purpose ng Panginoon Diyos ay walang iba kundi yung para sa ating kabubuti. Tama? Sa kabubuti, lagi. For our benefits, for our blessings, ano po? Now, kung ating pong tignan yung nangyari sa bayan ng Diyos, sa mahabang panahon, sila'y nasa ilalim sila, kapatid, ng makapangyarihang, ano po, diktador. Makapangyarihan sa, na Assyrian, ano po, government, ang Judah. Ginawa silang alipin, pinarurusahan sila, ano, kasi matigas ang ulo ng kanyang bayan.
Gusto silang disiplinahin sa ganong paraan. Pero eventually, dahil ang Panginoon ay dapat mangyari kung ano yung kanyang nilayon, giniba niya itong Assyrian at tiniligtas niya mula sa makapangyarihang kamay po ng Assyrian ang kanyang bayan. Tama? Ang gusto kong makita natin, kapatid, dito ay ito'y para sa ating pong ikabubuti. Kung atin lamang, kapatid, naiintindihan ng Panginoon Diyos. Tama? Kung ating pong nakikilala ang Panginoon Diyos ng higit sa buhay natin, the more, alam niyo po, na ating maintindihan na kahit sa mga malulungkot na pangyayari sa buhay natin, abay, ito pala'y appointments, hindi coincidence. Hindi ito basta nangyari. At ito'y kanyang inarrange. Ang lahat ng mga pangyayaring ito, bagamat hindi maganda ang karanasan, pero sa ating ikabubuti pa rin. For our benefits. For our blessings. Yan, kapatid, ang ibig sabihin nung Romans chapter 8 verse 28. Alam niyo ba yung Romans 8:28? For we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Tama? God is control. Maliit man o malaki, minor or major, parang symphony. At kapatid, ito'y magiging perfect. Ito'y sa ating perfection. Ito'y para sa ating goodness. Ito'y para sa ating, kapatid, harmony. Perfect harmony. Gaya, kapatid, ng isang symphony, di ba? Itong pianong ito. Tama? Parang ganon. All things work together for good to them that love God, who are the called according to His purpose. So behind, all God's purposes is our good. Behind all His purposes, is for our benefits and for our blessings. Alright? Hindi lamang for our goodness, but also, or edification, but also, there is the purpose of exaltation. Para sa kanyang ikaluluwalhati. If you notice carefully in verse 25, God spoke of my land, my mountain. You see, there is also a personal purpose in all God's doing, not only for our edifying, but also for the exaltation of His name. Tingnan niyo po ang kanyang purposes. Ay nahayag dito yung ang Panginoong Diyos, kapatid, ay siya pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Yung kanyang, kapatid, mighty, sovereign power. Na kung meron man gustong sumira sa kanyang plano,
ibabagsak at ibabagsak sila ng Panginoon. Sa kasaysayan, kapatid, ng government in the Old Testament, merong 4 na world empire. Ayan na po. Babylonian Empire, Grecian Empire, ano pa yung isa? Nakalimutan ko yung aking history. Yung panahon ni Alexander the Great, then yung Roman Empire. Nasaan na ngayon? Ano po? Then itong mga taong makapangyarihan na nabanggit ko kanina, nasaan si Marx Carr? Nasaan sila Stalin, sila Lenin, sila Adolf Hitler, itong sa Afghanistan, itong sa Iraq, Saddam Hussein, ano ba? Si Idi Amin, si Castro. Diba? At ito pang mga nabubuhay ngayon at sila, kapatid, yung parang napakamakapangyarihan, parang, kapatid, nagkokontrol ng buong mundo. Diba? At kung pumuksa sila, kung pumatay sila, ano po, ay gayon na lamang. Andan natin, kapatid, merong Diyos. Ano po? Bandang huli, lahat, kapatid, hindi ba ay luluhod? Di ba lahat, kapatid, ay magsasabing, Jesus Christ is Lord. Ano po? Matapatira pa, luluhod, sasamba, kapatid, sa ilalim ng lupa, maging sa impyerno, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng, kapatid, langit, sa langit. Tama? Sasamba sila ng Panginoon Yesus ay Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon. Ano po? Hari ng mga hari. At isang araw, ang Panginoon Yesus, uupo siya sa trono ni David sa Israel. Oh, meron pong sa Bible na prophecy na Russian invasion. Abay, ngayon ay ano lang kumbaga glimpse lang sa atin eh. Pero may merong Gog and Magog. Sa aking pag-aaral, ito po'y tumutukoy sa Russia at saka sa China. Mag-aanib puwersa. Itong mga superpowers na to. Ito siguro yung World War III. Pero bago mangyari yung kapatid, aakyat tayo sa langit, kukunin tayo ng Panginoon sa rapture. Yung sabi ko, kung World War II, sana nasa langit na tayo. So hindi pa mangyayari, yung World War III. Kaya, tama ko ba rin? Alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Meron siyang kinalaman sa lahat ng ito. Tama? He's connected to the happenings of life. Tama? He's in control, kapatid, in the happenings of life. And God has the reason, kapatid, for all this happening of life. And that is for our goodness, for our, kapatid, benefits, for our blessings, and also for His exaltation. For the exaltation of His name. Ano po? Pupurihin siya, sasambahin siya, kapatid, at walang iba kundi siya lamang. Siya, kapatid, ang karapat-dapat na tumanggap lamang ng papuri at ng pagsamba. Listen, behind all His purposes is God receiving glory. He is to be exalted. Ano po? He is to be glorified. So ito po, ang sinasabi po ni Isaiah dito. Kaya the more, kapatid, na
malaman natin kung anong panukala ng Panginoon sa lahat ng ito, the more ng Panginoon Diyos, kapatid, atin siyang sasambahin, atin siyang kikilalanin. Ano po? Atin po, kapatid, siyang pasasalamatan. Opo, hindi magandang nangyayari sa ating pong panahon, sa ating kapatid, mundo. Opo, hindi maaring tayo apektado sa lahat ng ito. But God, kapatid, is connected. God, kapatid, is in control of the happening of life. Ano po? At ang kanyang reason sa lahat ng ito, kaya niya pinahintulutan at kanyang kapatid ina-arrange. Tama? Ay para sa ating kabubuti, para sa kanyang kaluluwa. Panginoon, salamat po sa aming pong pag-aaral ngayong umaga. Salamat po po ng Diyos at meron po kaming pagkaunawa mula, Panginoon Diyos, sa pag-aaral namin sa itinuturo sa amin ni Isaiah, Panginoon Diyos, patungkol po sa bakit kailangan mangyari itong nangyayaring ito, Panginoon, sa aming pong buhay. Itong pandemic na to, itong banta ng gera, Panginoon, yung kasalukuyang nangyayaring gera sa Europa, Panginoon, itong banta pa po, itong nangyayaring gera sa Middle East, Panginoon Diyos, alam namin na nandiyan ka sa lahat ng ito. Ang iyong kamay, Panginoon Diyos, ay unat. O Panginoon Diyos, meron kang layunin sa lahat ng ito. Ang mahalaga dito, Panginoon Diyos, ay inyong ipinaintindi po sa amin. At the end of the day, Panginoon Diyos, yung layunin ay para pa rin sa ikabubuti namin lahat, Panginoon. At ito'y para sa iyong ikaluluwalhati. Panginoon Diyos, alam namin ang iyong kamay ay unat. Your hand is on the wheel. And you chooses the direction that you determine, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat that our God is a God of purpose, is a God of design, is the God of cause and effect. Panginoon Diyos, kayo po ang driver, kayo po ang pilot. Hindi po kami ang iyong co-pilot, kundi kayo lamang, Panginoon Diyos, ang nagmamando sa lahat. At dahil dito, Panginoon Diyos, gayon na lamang ang pagpupuri, ang papasalamat sa inyo, Panginoon, that knowing that you are God of purpose, God who is sovereign, God who is in control. Salamat o Panginoon Diyos, sapagkat kami ay yung mga tao, kami yung mga anak. Kung merong isa o dalawa rito, o Panginoon, na hindi pa po nakakaalam na siya ay merong relasyong personal sa inyo, sana nga po, Panginoon Diyos, ito'y settles niya once and for all. Maging totoo sa Kanya, Panginoon Diyos, itong napakahalagang bagay na ito. Habang ating mga ulo'y nakatungo, ang ating mga matay nakapikit, bago tayo magtapos, bago tayo umawit ng isang awit, sa ating closing, baka kailangan mong lumapit sa dakong unahan at lapitan ng Panginoon Diyos, anuman po ang nandyan sa ating mga puso, nandyan sa ating kaisipan. Marahil ay gusto niyo siyang exalt ang Panginoon, gustong purihin siya, gustong pasalamatan siya. Marahil ay gusto nating kilalanin ng Diyos ay isa siyang God of purpose. At gusto nating tanggapin sa ating sarili na sa lahat ng mga nangyayaring ito, malungkot man, malaki man o maliit,
Sa oras na to ay baka gusto mong lumapit sa Panginoon at gusto mong idulog anumang yan sa iyong buhay dito sa harapan. O sinasabi ng pastor, would you pray for me? I wanna pray for you. O ikaw ay narito at hindi ka paligtas at nais mong maligtas. Marahil ay itinanong sa iyo yung isang tanong na anong dapat mong gawin upang maligtas. Marahil itinanong sa iyo kung ikaw ay mamatay, alam mong ipatutungo ka sa langit. Kung hindi ba, narito kami upang tulungan ka, upang ipaalam sa inyo kung paano ka maligtas. Would you just come? Ang kailangan mo lang ay magpasya. Huwag kang maiyang lumapit. At ito yung sandali upang sa ganon ay maligtas ka sa ganong simpleng paraan. Would you do that? Anyone? Anyone? God is a God of purpose. May layunin siya sa buhay mo. Kabataan, huwag mong kakalimutan. May magandang layunin ang Panginoon sa buhay mo. At ikaw lamang ang makaka-fulfill na to kung ikaw ay magsasubmit sa Kanya, kung susunod ka sa Kanya, kung kikilalanin mo ang Kanyang perfect will sa buhay mo. Ito'y maganda, ito'y banal, ito'y yung pakikinabangan, ito'y makabuluhan at hindi mo pagsisisihan ngayong oras na to. Bakit hindi ka lumapit? Meron pa po ba? Dakilang Diyos, maraming salamat nga po sa oras na ito. Salamat o Panginoon. At kayo, Panginoon, ay mayroong banal na kinalaman sa aming buhay at sa affair ng aming buhay, sa happenings ng aming buhay, sa experiences ng aming buhay. Salamat o Panginoon Diyos. It reveals po na ang iyong layunin ay mabuti, maganda. Panginoon Diyos, sapagkat gusto niyo po na kayo lamang po ang siyang maluwalhati, ang iyong pangalan. Salamat, ang iyong kamay ay unat. Panginoon Diyos, inyong hawak ang lahat, o Panginoon Diyos, sa anumang gusto po ninyo, for your own pleasure. Salamat po, Panginoon Diyos, sa napakagandang katotohanan namin pong napag-aralan ngayon. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ngawit.